Tahasang ninakaw ang bukas ko. Habang suot ko ang bilong pangkasal, hayok na nakapulupot si Consuelo sa mismong mapapangasawa ko sa loob ng aming kwarto. Pulubi lang siya. Sa atin ang yaman. Malamig na anas ni Gaspar. Bumagsak ang pinto. Nanlamig silang dalawa. Hinubad ko ang diamanting singsing at buong lakas na ibinato sa kanila. Ang basurang pilit ninyong ibinabaon ay babangon para maningil. Handa na ba silang magbayad? Pulubi lang naman talaga ang babaeng yan. Wala siyang kwenta kung hindi dahil sa awa ng pamilya nyo. Kaya bakit ako makokonsensya, Consuelo? Kawawa naman ang aso natin. Akala niya siya ang tunay na reyna ngayon dahil ikakasal na siya sa'yo. Pero ang totoo, tagapagmanako lang naman ang gusto mo, hindi ba? Sa labas ng pinto ng silid-bihisan, natigilan ang buong mundo ni Teresita. Sa kanyang nanginginig na mga kamay ay mahigpit niyang hawak ang isang telang panyo. Ang panyong inabot niya ng 3 madaling araw upang burdahin ng kanilang mga inisyal ni Gaspar. Ito sana ang kanyang simpleng regalo bago sila humarap sa altar, isang patunay ng kanyang dalisay na pag-ibig. Ngunit ang bawat tahi ng pagmamahal na yon ay tila naging mga matatalas na karayom na walang awang ibinaon sa kanyang dibdib. Hindi siya sumigaw. Walang luhang tumakas sa kanyang mga mata, ngunit sa loob-loob niya ay tila gumuho ang isang matibay na kastilyo. Ang kanyang lalamunan ay parang sinasakal ng isang hindi nakikitang kamay, nag-iiwan ng pait na hindi malunok. Ang mamahaling bestida na suot niya ay biglang bumigat, tila isang kabaong na nagkukulong sa kanyang humihingang bangkay. Ang diamanting singsing sa kanyang daliri, na minsang naging simbolo ng pangarap, ay biglang naramdaman niyang parang isang mainit na kadenang nakapulupot sa kanyang balat. Paano ko pahaharapin ang bukas kung ang mismong nangako ng walang hanggan ay siyang pumatay sa aking panaginip? Dahan-dahan, tinanggal niya ang singsing. Maingat niyang inilapag yon sa ibabaw ng isang maliit na mesa sa pasilyo, kasama ng kanyang bilong pangkasal at tuluyang tinalikuran ang silid na saksi sa pagpatay sa kanyang kaluluwa. Ngunit ang impyerno ay hindi pa natatapos. Pagbaba niya sa magarbong lobby ng hotel sa Intramuros, handa na sanang lisanin ang lahat ng walang ingay, isang pader na mga gwardya ang sumalubong sa kanya. Sa gitna nila ay rakatayo si Doña Remedios, ang tiyahing kumupkop sa kanya, na may bitbit na malamig at nakakapasong tingin. Walang pasubaling hinablot ng isang tauhan ang maliit na bag ni Teresita. Mula roon sadyang inilabas ang isang pamilyar na kumikinang na bagay, ang antigong kwintas ng mga Villarreal. You're nothing but a charity case, Teresita. Mariing wika ni Doña Remedios, ang tinig ay sapat na lakas upang marinig ng mga bisitang nagsisimula na magbuluman sa paligid. Kinupkop ka namin mula sa basurahan, pinakain, dinamitan, and this is how you repay us? Ninanakaw mo ang pinaka-iniingatang pamana ng pamilya sa mismong araw ng kasal mo? Hindi ko kinuha yan. Alam ninyo, hindi ko magagawa yan, tita. Kalmado, ngunit may diin na sagot ni Teresita kahit paramdam niya ang panlalamig ng kanyang buong katawan. Mumisi si Doña Remedios, isang ngiting punong-puno ng lason at pang-uuto. Huwag mo nang ipahiya ang sarili mo. Bayaran mo ang utang na loob mo sa pamilyang ito. Tanggapin mo ang kasalanan ito ng tahimik at aayusin ko ang pag-alis mo. Dahil kung hindi, sa kulungan ang bagsak mo. Lumingon si Teresita sa nag-iisang taong inaasahan niyang magtatanggol sa kanya. Si Don Ramiro, ang lalaking nakagninyang tumayong ama. Tiningnan niya ang matanda sa mga mata, nagmamakaawa ng kahit katiting na pagtitiwala. Ngunit umiwas ng tingin si Don Ramiro. Wala akong anak na magnanakaw. Pinal na hatol ni Don Ramiro. Nakatalikod at hindi man lang magawang harapin ang dalaga. Umalis ka na bago ko pa ipatawag ang mga pulis. You are a disgrace to this family. Ang mga salitang iyon ay ang huling patalim na tuluyang pumatay sa pag-asang may natitira pang pamilya para sa kanya. Ang mga taong ito, na pilit niyang pinaglingkuran at minahal ng buong tapat, ay handang itapon siya bilang pain upang pagtakpan ang baho ng sarili nilang mga dugo. Tumango si Teresita. Wala nang pakiusap. Walang pagmamakaawa. Tinalikuran niya ang mag-arbong lobby,
Bit-bit lamang ang sariling dignidad na pilit nilang niyuyurakan. Paglabas niya ng hotel, sinalubong siya ng isang marahas at malakas na pagbuhos ng ulan, tila nakikiramay ang kalangitan sa kanyang kalungkutan. Ang malamig na tubig ay mabilis na bumasa sa kanyang puting bestida, humahampas sa kanyang balat, ngunit hindi niya ininda ang lamig. Sa ibaba ng hagdan ng hotel, sa gitna ng walang awang ulan, napansin niya ang isang lalaking nakaupo sa isang lumang wheelchair, si Alonso de la Vega. Ang itinuturing na lumpo at pabigat ng mataas na lipunan ng Manila. Basang-basa rin ito ng ulan, pinagtatawanan at pilit na iniiwasan ng mga nagmamadaling bisita. Ngunit nang magtama ang kanilang mga mata, nakita ni Teresita ang isang bagay na matagal na niyang hinahanap. Walang pang-aawa sa mga mata ni Alonso. Walang panghuhusga. Tinitigan siya nito bilang isang taong may danggal, hindi bilang isang basurang pinulot. Humakbang si Teresita palapit sa lalaki. Ang hangin ay sumisipo sa pagitan nila, ngunit ang kanyang tinig ay kasing talim ng yelo. "Kasal!" Wika ni Teresita, nakatingin ng diretso sa madilim at malalalim na mata ni Alonso. "Pakasalan mo ako ngayon din, at sabay tayong tatalikod sa mga demonyong ito." Saglit na katahimikan ang namayani sa pagitan nila, pinupuno lamang ng ugong ng hanging may dalang ulan. Inilipat ni Alonso ang kanyang paningin sa itaas ng hagdanan ng hotel, kung saan nakatayo si Don Ramiro. Isang sulyap na naglalaman ng matinding poot at babala, bago siya muling tumitig kay Teresita. Dahan-dahan, tumango ang lalaki. Inalalaya ni Teresita ang sarili, pataas sa isang luma at kalawanging van na naghihintay kay Alonso. Nang maisara ang pinto at umusad ang sasakyan papalayo sa kinang ng Intramuros, umilaw ang telepono sa kanyang bulsa. Isang mensahe mula kay Gaspar ang bumungad sa screen. "Wala kang pupuntahan. Babalik ka rin sa akin ang nakaluhod." Maringay pikit ni Teresita ang kanyang mga mata, habang sa labas, ang mga gulong ng van ay patuloy na bumibiyak sa mga sanaw ng tubig, tila nag-iwan ng isang madilim na hudyat ng napipintong digmaan. Ang malamig na silid ng munisipyo ay sumasalamin sa kawalan ng pag-asa ng araw na iyon. Walang bulaklak, walang musikang umaawit ng pangako, tanging ang halumigmig ng hangin galing sa lumang bentila, dor ang sumasaksi sa kanilang sumpaan. Tinitigan ng Wes ang papeles sa kanyang harapan bago nagtaas ng kilay, pabalik-balik ang mapangutyang tingin kay Teresita at sa lalaking nakaupo sa wheelchair. "Ito na ba yun? Sigurado ka ba sa pinapasok mo, Hija? Baka naghahanap ka ng isda sa tuyong balon." Sadyang pagpaparinig ng US, ang boses ay puno ng pambabastos. Hindi nang hinigang kamay ni Teresita nang kunin niya ang pluma. "Ang tanging tuyong balon dito ay ang mga taong mapanghusga, Judge. Tapusin na po natin ito upang makapagpahinga na ang asawa ko." Isang marahas na guhit ng tinta ang nagbigkis sa dalawang taong pilit itinapon ng mundo. Nang ibalik ni Teresita ang pluma, nagtama ang paningin nila ni Alonso. Wala siyang nakitang pasasalamat doon, tanging isang madilim na lalim na nagtatago ng sariling mga demonyo. Paglabas nila ng munisipyo, ang mapanghusgang tingin ng lipunan ay agad na sumalubong sa kanila, mas matalim pa kaysa sa ulan. Habang itinutulak ni Teresita ang wheelchair ni Alonso papasok sa masikip na eskinita ng Quezon City, ilang kapitbahay ang nakukumpulan. Sa unahan nila ay si Aling Puring. Nakataas ang telepono at halatang nagla-livestream para sa kanyang mga tagasunod sa social media. "Mga sis, tingnan niyo ang eksena. Ang dating prinsesa ng Villarreal na yon tagatulak na lang ng lumpo." Malakas na anas ni Aling Puring, sinisiguro na maririnig ng dalawa ang bawat salita. Ganyan talaga kapag desperada sa pera. Baka akala niya may maitatagong yaman ang pamilya de la Vega sa lalaking yan. Halos kalawangin na nga ang gulong na upuan. Humigpit ang hawak ni Teresita sa hawakan ng wheelchair hanggang sa pumuti ang kanyang mga buko, ngunit nanatiling tuwid ang kanyang likod. Wala siyang binitawang salita. Sa kabilang banda, napansin niyang bahagyang umigting ang panga ni Alonso. Ang mga kamay nito ay nakakuyom sa ibabaw ng kanyang hita. Tila pilit pinipigilan ng sarili na gumanti. Huminto sila sa tapat ng isang lumang bahay na gawa sa kahoy at yero.
Ang tunog ng kinakalawang na bisagra ay umalingaw na habang itinutulak ni Alonso ang pinto. Sinalubong sila ng amoy ng alikabok at amag. Ang sahig ay may mga bitak at mula sa butas na bubong ay tumutulo ang natitirang ulan, lumilikha ng malungkot na ritmo sa isang lumang timba. Wala akong maibibigay sa'yo kundi itong bubong na butas. Malamig na wika ni Alonso, hindi man lang lumilingon kay Teresita. Ang boses niya ay kasing talim ng yelo, pilit na nagtataboy. Kung inaakala mong may naghihintay na kayamanan sa akin, nagkakamali ka. Kung ayaw mo, umalis ka. Hindi ko kailangan ng tagapag-alaga. Tiningnan ni Teresita ang buong paligid. Ang mga sapot ng gagamba sa kisame, ang lumang sofa na kupas na ang kulay, at ang lalaking pilit binabakuran ang sarili ng galit. Sa halip na umiyak o tumakbo palabas, dahan-dahang ibinaba ni Teresita ang kanyang maliit na bag. Naglakad siya patungo sa sulok at kinuha ang isang lumang walis tambo. Wala akong balak maging prinsesa, Alonso. Kalmadong sagot ni Teresita habang nagsimulang walisin ang makapal na alikabok sa sahig. Umalis ako sa isang palasyong puno ng lason. Kaya mas pipiliin ko ang bahay na ito kahit butas ang bubong. Basta walang nagkukunyari at nanloloko. Natigilan si Alonso. Sinundan niya ng tingin ang babae na ngayon itinatali ang buhok, pinapagpagan ang sariling damit, at buong tapang na hinaharap ang dumi ng kanyang bagong mundo. Sa unang pagkakataon, nakita ni Alonso na hindi isang babaeng nangangailangan ng tagapagligtas ang pinakasalan niya, kundi isang mandirigmang handang bumuo ng sariling kaharian mula sa mga guho. Pagsapit ng malalim na gabi, ang lamig ay lalong naging malupit. Nakahiga si Teresita sa lumang sofa, yakap ang sarili habang pilit na kinukuha ang tulog na pilit umiiwas. Mula sa kanyang kinaupuan malapit sa bintana, tahimik na pinagmamasdan ni Alonso ang pang-ininig ng mga balikat ng kanyang asawa. Dahan-dahan pinagulong ni Alonso ang kanyang wheelchair patungo sa lumang aparador. Kinuha niya ang nag-iisang makapal at malinis na kumot sa loob nito. Bumalik siya sa tabi ng sofa. Walang imik. Maingat niyang inilatag ang kumot sa ibabaw ni Teresita. Sinisiguro na balot ang buong katawan nito. Nananatili siyang nakatingin sa maamong muka ng dalaga bago niya paikutin ang gulong pabalik sa malamig na bahagi ng bintana. Mas pipiliin niyang tiisin ang lamig na nanunuot sa kanyang mga buto kaysa hayaang mamatay sa ginaw ang kaisa-isang taong hindi siya tiningnan ng may pang-aawa. Habang nakatingin sa madilim na kalsada, dinukot ni Alonso mula sa kanyang bulsa ang isang mabigat at lumang susing bakal. May nakaukit na kakaibang simbolo roon, isang ahas na nakapulupot sa isang angkla. Matagal niya itong tinitigan, tila may isang malalim at madugong pang-akong nakatago sa likod ng pirasong bakal na yon, bago niya ito palihim na isiniksik sa ilalim ng kanyang unan. Nagsisimula pa lamang maging panatag ang paligid nang biglang magising si Teresita mula sa mababaw na pagkakaidlip. Ang mga mata niya ay nanlaki sa dilim. Mula sa kwarto ni Alonso, isang garalgal na daing ang bumasag sa katahimikan. Mga umol na pilit pinipigilan at ibinabaon sa lalamunan. Ang pilit na tinatagong daing mula sa kabilang kwarto ay tila isang malamig na kamay na kumurot sa dibdib ni Teresita. Mabilis siyang bumangon mula sa lumang sofa at nagtatakbo patungo sa pinto ni Alonso. Nang buksan niya ito, bumungad sa kanya ang isang tagpong dumurog sa kanyang puso. Nakahandusay si Alonso sa sahig, ang kanyang buong katawan ay nanginginig at namimilipit sa matinding sakit na mga nasirang ugat sa kanyang binti. Ang kanyang mukha ay basang-basa ng malamig na pawis habang pilit niyang ikinukuyom ang kanyang mga kamao upang labanan ang hapdi. "Umalis ka!" Paos at galit na sigaw ni Alonso nang mapansin niya ang presensya ni Teresita. "Huwag mo akong tingnan ng ganito, lumabas ka!" Ang pader ng kanyang pagiging matigas ay gumuho, naglalantad sa isang lalaking kinakain ng sariling hiya at pagkaawa sa sarili. Ngunit sa halip na matakot o pandirihan siya, babilis na lumuhod si Teresita sa kanyang tabi. Hindi niya ininda ang pilit na pagtaboy ng lalaki. Mahigpit niyang hinawakan ang mga nanginginig at namayat na binti nito. "Asara mo ako, Alonso. Hindi ako aalis."
Matatag, ngunit malambing na sagot ni Teresita. Inilapat niya ang kanyang maiinit na palad sa mga naninigas na kalamnan ni Alonso, sinimulang masahihin yon ng may buong pag-iingat at pagmamahal. Sa bawat haplos ng kanyang mga kamay, tila unti-unting natutunaw ang matinding sakit na bumabalot sa lalaki. Hindi niya binitawan si Alonso hanggang sa ang mga mararahas na paghinga nito ay naging kalmado at ang nanging ininitong katawan ay tuluyang nagpahinga. Kinaumagahan, tinanggap ni Alonso ang liwanag ng araw na may kakaibang kapayapaan. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, napansin niya ang bigat sa gilid ng kanyang kama. Nakasubsob doon si Teresita, mahimbing na natutulog habang ang isang kamay ay mahigpit pa ring nakakapit sa kanyang palad. Hindi gumalaw si Alonso. Ayaw niyang mabulabog ang payapang muka ng dalaga. Dahan-dahan, iniangat niya ang kanyang malayang kamay at marahang idinikit ang kanyang magaspang na palad sa pisini ni Teresita. Isang pag-angkin na walang salita, isang yakap ng kaluluwa na mas malalim pa sa anumang pisikal na pagnanasa. Sa unang pagkakataon sa loob ng 6 na taon, pakiramdam niya ay ligtas siya. Pagsapit ng tanghali, nagtungo si Teresita sa palengke upang bumili ng kaunting maiuulam mula sa barya-baryang natitira sa kanyang bulsa. Habang namimili ng gulay, isang malakas na pagtulak mula sa likuran ang nagpatumba sa kanya. Kumalat ang kanyang mga biniling kamatis sa maputik na kalsada. Tumambad sa kanya ang 2 malalaking lalaki, pamilyar na mga tauhan ni Gaspar mula sa mansyon ng mga Villarreal. Oh, tinan niyo nga naman ang dating prinsesa ng Villarreal, namumulot ng dumi sa palengke. Mapang-asar na wika ng isa sa kanila. Kawawa naman. Gusto mo bang limusan ka namin, ha? Tatayo na sana si Teresita upang lumaban. Nang biglang humawi ang mga nagkukumpulang tao sa palengke. Ang tunog ng mga gulong ng wheelchair na dumidiin sa sementadong daan ay nagpatahimik sa lahat. Dumating si Alonso. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa matinding pot. Tila isang natutulog na halimaw na ginising upang pumatay. Subukan niyong hawakan ulit ang asawa ko at sisiguraduhin kong hindi na kayo makakalakad habang buhay. Malamig at may awtoridad na banta ni Alonso. Walang kahit anong armas ang lalaki, ngunit ang talim ng kanyang boses at ang dilim sa kanyang paningin ay sapat na upang mapaatras ang 2 tauhan ni Gaspar. Sa gitna ng katahimikan ng palengke, lumapit si Alonso kay Teresita. Inabot niya ang kanyang malapad na kamay upang alalayan itong tumayo. Hindi na siya ang yagit sa paningin ni Teresita. Siya ang matibay na haligi na handang saluhin ang buong mundo para sa kanya. Sa hindi kalayuan, sa likod ng isang madilim na post, isang lalaking nakaitim na jacket ang tahimik na kumukuha ng mga litra. Ito na mag-asawa gamit ang isang mahabang lente ng camera bago mabilis na naglaho sa dagat ng mga tao. Pagbalik nila sa kanilang munting bahay, bumalik si Teresita sa paglilinis habang nagpapahinga si Alonso sa sala. Nang buhatin niya ang lumang timba, napansin niya ang isang bahagi ng sahig na gawa sa kahoy na umaangat. Sinubukan niya itong ibalik, ngunit nang pindutin niya ang dulo, tuluyang natanggal ang tabla. Bumilis ang tibok ng puso ni Teresita. Ang makapal na alikabok ay umumbok sa hangin nang hilahin niya ang isang itim na folder na maingat na nakatago sa ilalim ng sahig. Pagbuklat niya rito, tumambad sa kanya ang mga opisyal na dokumentong may tatak na kumpidensyal at ang logo ng pinakamalaking imperya sa bansa, ang Meridian Luzon Holdings. Mabilis na ibinalik ni Teresita ang itim na folder sa ilalim ng sahig nang marinig niya ang papalapit na pag-ikot ng gulong ng wheelchair mula sa sala. Ang kanyang puso ay kumakabog ng mabilis, puno ng mga katanungang walang kasagutan. Sino ba talaga ang lalaking pinakasalan niya? Upang pakalmahin ang kanyang naguguluhang isip, nagpaalam siyang lalabas sandali upang bumili ng gamot sa kanto. Habang naglalakad siya sa isang makipot at madilim na eskinita, isang pamilyar at nakaririmarim na bulto ang humarang sa kanyang daanan. Si Gaspar. Ang lalaking sumira sa kanyang kinabukasan ay nakatayo roon, may suot na mamahaling suit na sadyang hindi bumabagay sa amoy estero ng kanilang lugar. Tessa? Malambing ngulit na kakakilabot na tawag ni Gaspar, unti-unting lumalapit na parang isang ahas na nag-aabang ng biktima.
Tingnan mo nga ang sarili mo. Dati kang reyna. Ngayon amoy alikabok ka na. Mahal pa rin kita, Tessa. Hayaan mong bigyan kita ng kondo, iwan mo na ang lumpong yan. Kaya kitang buhay inang patago. Isang nakasusukang alon ang umakyat sa lalamunan ni Teresita. Timitigan niya ang lalaking minsang, inalayan niya ng pangarap at pag-asa. Ngunit dayon ay nakikita niya lamang bilang isang basurang nagkukunwang ginto. Ang anumang pagmamahal niya rito noon ay tuluyan ng natupok at napalitan ng purong pandidiri. Mas gugustuhin ko pang matulog sa putikan kasama ang isang tunay na lalaki kaysa sa isang bayarang aso ng mga Villarreal. Matalim at walang kagatulak na sagot ni Teresita. Ang bawat salita ay parang sampal na dumapo sa pagkatao ni Gaspar. Hindi alam ng dalawa na sa likod ng isang gibang pader, nakatayo si Aling Puring. Ang telepono nito ay nakatutok sa kanila, pilit na kinukuhanan ang bawat eksena. Sa pagkakataong ito, walang kasamang mali siya ang kanyang pagkuha, tanging ang pagkabigla at pagkamulat kung sino talaga ang tunay na biktima at kung sino ang demonyo sa kwento. Namula ang mukha ni Gaspar sa tindi ng galit at pagkapahiya. Marahas siyang humakbang pasulong at mahigpit na hinawakan ang braso ni Teresita, pilit itong kinakalagkad palapit sa kanya. Huwag kang magmalaki. Babalik ka rin sa akin kapag nalaman mo ang grand takeover plan ni Doña Remedios. Wala nang matitira sa... Ang kanyang mayabang na banta ay naputo ng isang malakas na paghampas ng matigas na bakal ang tumama sa kanyang binti. Napainit sa matinding sakit si Gaspar at napaluhod sa maputik na kalsada. Sa likuran niya, nakatayo si Alonso. Nakasandal ang buong bigat ng lalaki sa isang bakal na tungkod, ang kanyang mga mata ay naglalabas ng apoy na handang tupukin ang sinumang manakit sa kanyang asawa. Ang paghinga ni Alonso ay mabigat at may kasamang matinding hirap, ngunit ang kanyang tindig ay nagbibigay ng walang kapantay na proteksyon. Huwag mang dudumihan ng asawa ko. Naggangalit na banta ni Alonso. Ang kanyang boses ay tila kulog na yumanig sa madilim na eskinita. Habang nakadaing si Gaspar at unti-unting umaatras dahil sa takot, binitawan ni Alonso ang kanyang tungkod. Dahan-dahan niyang inalis ang kanyang makapal na jacket at maingat na ipinatong yon sa nanginginig na mga balikat ni Teresita. Ang init mula sa damit ay mabilis na yumakap sa dalaga, tinatakpan ng mga bahaging na dumihan ng paghawak ni Gaspar. Inilapat ni Alonso ang kanyang palad sa likod ni Teresita, isang tahimik na pag-angkin na dito siya kabilang sa ilalim ng kanyang pangangalaga. Ang pag-asang nagliliyab sa dibdib ni Teresita ay mabilis na napalitan ng matinding takot pagdating nila sa loob ng kanilang bahay. Bago pa man makapagsalita si Teresita tungkol sa natuklasan niyang folder kani-kanina lamang, isang serye ng matinding pag-ubo ang yumanig sa buong katawan ni Alonso. Ang bawat pag-ubo niya ay parang pinupunit ang kanyang baga. Bumagsak si Alonso mula sa kanyang wheelchair, ang kanyang mga tuhod ay tumama sa matigas na sahig. Nang ilayon niya ang kanyang palad mula sa kanyang bibig, tumambad kay Teresita ang isang nakapanging, ilabot na tanawin. Nanlamig ang buong katawan ng dalaga. Ang kaisipang mawawala ang lalaking ito ay unti-unting sumasakal sa kanyang dibdib. Ang bahagi ng polo ni Alonso ay nadungisan ng isang sariwa at matapang na kulay ng dugo. Naging mabagal at puno ng takot ang mga sumunod na oras. Matapos ang matinding pag-ubo, tiniyak ng isang pampublikong doktor sa kalapit na klinika na ang pagdugo ay resulta lamang ng labis na pagod at pumutok na ugat sa lalamunan ni Alonso. Hindi ito isang malalang sakit, ngunit para kay Teresita, ang bawat patak ng dugo ay isang nakapanging ilabot na paalala na hindi niya kayang mawala ang lalaking ito. Ilang linggo ang lumipas at ang simoy ng Disyembre ay nagsimulang yakapin ang Maynila. Simbang gabi. Ang paligid ng lumang simbahan ay napupuno ng mga ilaw at mga taong naghahanap ng pag-asa. Sa labas ng tarangkahan, isang magarbong tent ang nakatayo kung saan namimigay ng mga mamahaling relief goods si Consuelo. Nakasuot ito ng isang sadyang pinasadya at kumikinang na damit na tila pupunta sa isang fashion show, hindi sa simbahan. Bawat abot niya ng lata ng sardinas ay sinasabayan ng artipisyal na kislap na mga kamera mula sa binayarang media.
Isang palabas na pinunduhan ng perang kinuha mula sa mga walang laban. Sa hindi kalayuan, tahimik na itinutulak ni Teresita ang wheelchair ni Alonso patungo sa patio ng simbahan. Sila ay nakasuot lamang ng mga kupas na jacket, ngunit may kakaibang liwanag ng kapanatagan na nagmumula sa kanila. Ang kapayapaan sa mga mata ni Teresita habang nakatingin sa kanyang asawa ay isang kayamanang hindi mabibili ng kahit anong halaga. Walang mga camera, walang nagkukunwaring ng iti, tanging dalawang taong nagiging sandigan ng isa't isa sa gitna ng unos. Hindi nakalagpas sa matalas at mapanghusgang paningin ni Consuelo ang pagdating ng mag-asawa. Agad siyang lumapit, ang muka ay nakapinta sa isang peking awa na nakakadiri. Inabot niya sa mukha ni Teresita ang isang makapal na puting sobreng puno ng pera. "Tessa, andito ka rin pala." Pambungad ni Consuelo, sadyang pinalakas ang boses upang marinig ng mga nakapaligid. "Sana tinawagan mo ako. Ipinadala ko na lang sana ang tulong sa inyo. Heto, kunin mo. Panggamot sa asawa mo. Nakakaawa naman kasi ang kalagayan ninyo. Baka mamatay siya ng maaga." Hindi nag-iba ang kalmadong ekspresyon ni Teresita. Kinuha niya ang sobre mula sa mga kamay ni Consuelo. Isang lihim ng ngiti ng tagumpay ang sumilay sa labi ng kalaban, umaasang tuluyan ng masisira ang dangal ng babae. Ngunit sa halip na itago ang pera sa kanyang bulsa, naglakad si Teresita patungo sa kahoy na kahon ng donasyon ng simbahan. Walang pag-aalinlangan, inihulog niya ang makapal na sobre sa loob. "Para sa mga kaluluwang walang kapayapaan tulad mo, Consuelo." Nakangiting sagot ni Teresita, ang tinig ay sadyang banayad, nuwit mas matalim pa sa isang patalim. "Ang dami mong ang pera, pero kailangan mo pa ring bayaran ng lipunan para lang maniwala silang mabuti kang tao." Isang mabilis na takot ang dumaan sa mga mata ni Consuelo. Nang ngumiti si Teresita sa ilalim ng malamig na liwanag ng mga parol, isang pamilyar at nakapanlulumong wangnis ang nakita ng huwad na tagapagmana. Ang niting yon, ang hugis ng mga matang yon, eksaktong-eksakto sa larawan ng yumaong Doña Lued Villarreal. Isang malamig na kilabot ang gumapang sa gulugod ni Consuelo. Pilit niyang isinasantabi ang isang masamang kutob na maaaring sumira sa lahat ng kasinungalingang binuo niya. Matapos ang misa, pumunta ang mag-asawa sa isang maliit na tindahan sa tabi ng kalsada upang bumili ng isang mainit na bibingka. Pinaghatian nila ang simpleng tinapay, walang inaalinta ng mga nagmamasid. Nang may sumabit na butil ng asukal sa gilid ng labi ni Teresita, dahan-dahang itinaas ni Alonso ang kanyang kamay. Gamit ang kanyang magaspang na hinlaaki, maingat at malambing niyang pinunasan ang tamis mula sa labi ng kanyang asawa. Ang bawat pagdikit ng kanilang balat ay nag-iiwan ng isang matinding init na tumutunaw sa lamig ng Disyembre. Nang gabi ring iyon, bago matulog sa kanilang maliit at tagping-tagping bahay, hinawakan ni Alonso ang kamay ni Teresita na nakapatong sa kanyang braso. Dahan-dahan niyang inilapit ang kanyang muka at inilapat ang isang matagal at taimtim na halik sa nonang dalaga. Isang pang-akong walang salita, isang proteksyong banal at ligtas kung saan tanging silang dalawa lamang ang nakakaalam. Ngunit ang kapayapaang yon ay mabilis na nabasag pagsapit ng madaling araw. Nang bumangon si Teresita upang uminom ng tubig sa kusina, napansin niya ang naiwang telpuno ni Alonso sa ibabaw ng maliit na mesa. Lumapit siya upang patayin sana ito nang bigla itong umilaw at hindi niya sinasadyang mabasa ang isang maikling mensahe sa screen na yumanig sa kanyang buong pagkatao. "The ₱1 billion transaction is complete, Mr. Chairman." Nanlaki ang mga mata ni Teresita, tila pinipiga ang kanyang puso sa isang sikretong pilit itinatago sa kanya. Ang maputlang asul na liwanag mula sa screen ng telpono. Ang maputlang asul na liwanag mula sa screen ng telpono ay tila naging isang matalim na kutsil, yun na dahan-dahang humihiwa sa tiwala ni Teresita. "The ₱1 billion transaction is complete, Mr. Chairman." Bilyon. Chairman. Ang mga salitang yon ay paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, nagdudulot ng isang nakasusulasok na pagkahilo. Pilit niyang pinakalma ang kanyang nanginginig na mga kamay habang naglalakad patungo sa kusina.
Lumuhod siya at marahas na inangat ang nakaluwag na tabla ng kahoy sa sahig kung saan niya unang nakita ang itim na folder. Nang muli niya itong buklatin at basahin ang mga dokumento, nagdugtong ang lahat ng mga nakakalat na piraso ng katotohanan. Ang lalaking inaalagaan niya, ang lalaking pinapakain niya ng mga tirang gulay mula sa palengke at binilhan ng murang gamot gamit ang mga baryang pinagpawisan niya, ay ang nagmamay-ari ng isang buong imperyo. Si Alonso de la Vega ay hindi isang kaawa-awang lumpo na pinabayaan ng lipunan. Siya ang hari ng Meridian Luzon Holdings na nagkukunwaring pulubi. Pumatak ang isang mainit na luha mula sa mata ni Teresita. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa matinding kirot ng pagtataksil. Tiningnan niya ang kanyang mga kamay na may mga kalyo dahil sa paglalaba at paggawa ng mga basahan upang may pandagdag sila sa pambili ng bigas. Naalala niya ang mga gabing napupuyat siya para lamang pagnilayan kung paano pagkakasyahin ang kakarampot na pera, habang ang lalaking katabi niya ay may kakayahang bumili ng isang buong lungsod. Pagsikat ng aray, naabutan ni Alonso si Teresita na nakaupo sa tapat ng maliit na hapagkainan. Sa harapan ng dalaga ay nakalatag ang itim na folder at ang telepono ng lalaki. Ang hangin sa loob ng bahay ay kasing lamig ng yelo. "Tessa," mahinang tawag ni Alonso, pilit na pinagugulong ang kanyang upuan palapit. Ang kanyang muka ay kakikitaan ng matinding kaba. "Bilang mo ba, Alonso?" Kalmado, ngunit nagliliyab na tanong ni Teresita. Ang kanyang mga mata ay walang anumang pahiwatig ng init, tanging isang madilim na kawalan. "Bilang mo ba kung ilang barya ang kinukwentas ko araw-araw para may maihain akong mainit na sabaw sa'yo? Bilang mo ba kung ilang gabi akong umiyak sa awa dahil akala ko wala nang nagmamahal sa'yo?" "Let me explain." Nagmamakaawang sagot ni Alonso, inaabot ang kamay ng dalaga, ngunit mabilis itong umiwas. "Kailangan ko magtago, Tessa. 6 na taon na ang nakakaraan, may nagputol ng preno ng sasakyan ko. Gusto nila akong mamatay. Kung malalaman ng mga kaaway ko na ako pa rin ang nagpapatakbo ng kumpanya, susubukan nilang tapusin ang sinimulan nila. Ginawa ko ito para protektahan ang sarili ko. At para protektahan ka." Tumayo si Teresita. Ang kanyang tingin ay tumagos sa pagkatao ni Alonso, binabalata ng lahat ng mga palusot ng lalaki. "Hindi mo ako pinrotektahan. Sinubuno mo ako." Mariing wika ni Teresita. Ang boses ay pumipiyok sa bigat ng emosyon. Sanay na akong pinaglalaruan ng mga mayayaman, Alonso. Buhay ko ang ginamit nilang pusta. Pero hindi ko inakalang ikaw rin. Tinanggap kita nung akala ng lahat ay basura ka, dahil akala ko pareho tayong wasak. Yun pala, nanonood ka lang habang nagpapakamartira ko sa isang ilusyon. "Tessa, please. Mahal kita. Totoo lahat ng ipinakita ko sa'yo." Ang hirap paniwalaan ng totoo kapag nababalot ng 1 bilyong kasinungalingan. Pagputol ni Teresita. Walang lingon-likod na kinuha ni Teresita ang kanyang manipis na kumot at unan mula sa kwarto at tinala ito sa lumang sofa sa sala. Ang pagbagsak ng unan sa upuan ay naghudyat ng pagbabalik ng mataas at matibay na pader sa pagitan nila. Kinahaponan, ang buong bahay ay nilamon ng isang nakabibining katahimikan. Pinilit ni Alonso na tumayo mula sa kanyang wheelchair, ipinatong ang buong bigat sa kanyang tungkod at dahan-dahang nagtungo sa kusina. Gusto niyang bumawi. Gusto niyang patunayan na siya pa rin ang asawang nakilala nito. Sa pamamagitan ng pang-inginig ng mga kamay at pagtitiis sa sakit ng kanyang mga binti, nagluto siya ng isang simpleng lugaw. Maingat niyang inilapag ang umuusok na mangkok sa ibabaw ng mesa, malapit sa sala, kung saan tahimik na nagbabasa si Teresita. Hindi siya nagsalita. Pilit siyang bumalik sa kanyang upuan at naghihintay. Ngunit lumipas ang mga oras. Ang usok mula sa mangkok ay unti-unting naglaho hanggang sa tuluyan itong lumamig at namuo. Ang lugaw na inihanda ni Alonso bilang tahimik na paghingi ng tawad ay nanatiling hindi nagalaw, isang malamig na saksi sa pagkabasag ng kanilang natatanging tiwala. Habang nakatitig sa malamig na pagkain, hindi maiwasan ni Alonso na kwestiyunin ang lahat. Sino ba talaga ang sumira sa buhay niya?
Sino ang walang awang nagputol ng preno ng kanyang sasakyan at nagtulak sa kanya na maging isang paranoid na halimaw na nanakit sa kaisa-isang babaeng nagmahal sa kanya? Ang kanyang malalim na pag-iisip ay nahinto nang makarinig siya ng paglapat ng kamao sa manipis na kahoy ng pinto. Isang kartero ang nakatayo sa labas habang bumubuhos ang mahinang ambon. May package po para kay Teresita de la Vega. Wika ng lalaki. Iniaabot ang isang maliit, luma at binalot sa tilang parsela. Lumapit si Teresita at tinanggap yon ng may pagtataka. Pagkaalis ng kartero, tiningnan niya ang labas ng balot. Wala itong pangalan ng nagpadala, ngunit ang tatak ng pinanggalingan ay malinaw. Mula ito sa isang malayong kumbento sa Negros, ang probinsya kung saan siya ipinanganak. Ang naninilaw at halos matuklap na selyo ng koreo. Ang naninilaw at halos matuklap na selyo ng koreo ay tila naging susi sa isang madilim na kabanatang matagal nang ibinaon sa limot. Tahimik ang buong bahay. Ang malamig na distansya sa pagitan ni Teresita at Alonso ay pumupuno sa bawat sulok. Ngunit ang atensyon ng dalaga ay nasa balot na nasa ibabaw ng kanyang mga hita. Nanginginig ang kanyang mga daliri nang kalasin niya ang tali ng parsela. Sa loob nito ay isang pamilyar na lumang kahon ng pananahi na gawa sa kahoy, ang mismong kahon na pag-aari ng babaeng nag-alaga sa kanya noong bata pa siya bago siya dinala sa Maynala. Nang buksan niya ito, walang mga karayom o sinulid. Ang bumumad sa kanya ay isang kupas na polyetos mula sa isang maliit na klinika sa Negros, isang maliit na plastic bracelet na isinusuot sa mga bagong silang na sanggol, at isang lihim na sulat na may bakas ng mga luhang natuyo na sa paglipas ng panahon. Inabot ni Teresita ang bracelet. May nakaukit na pangalan gamit ang itim na tinta na bahagya ng lumabo, Baby Girl Villarreal. Kumunat ang kanyang no. Dahan-dahan niyang binuklat ang nakatuping liham na isinulat ng kanyang kinikilalang inang alaga bago ito pumasok sa kumbento. Tessa, anak? Bago ako bawiin ng Panginoon, kailangan mong malaman ang totoo na matagal bumabagabag sa aking budi. Hindi ka pulubi. Hindi ka napulot sa basurahan. Ikaw ang tunay na anak ni na Don Ramiro at yumaong Lord Villarreal. Isang madilim at maunos na gabi. 27 taon na ang nakararaan. Ipinagpalit ka ni Doña Remedios sa anak ng isang pamilyang lubog sa utang sa kanila, si Consuelo. Gusto ni Remedios ng isang tagapagmanang hindi tunay na Villarreal, isang manika na madali niyang makokontrol at mapapasunod. Patawarin mo ako, anak. Dahil naging duwag ako, tila huminto ang pag-inog ng mundo. Ang hangin sa loob ng maliit na sala ay biglang naubos, sinasakal ang lalamunan ni Teresita. 27 taon. 27 taon siyang pinakain ng mga tirang pagkain sa kusina. Ilang beses siyang pinaluhod sa asin ni Doña Remedios sa tuwing may nababasag siyang porselana. Ilang beses siyang tinawag na asong ulol, hampas lupa, at palamuning ng mismong pamilyang nagdadala ng kanyang tunay na dugo. Ang babaeng umagaw sa kanyang kasintahan, ang babaeng patuloy na umiinsulto at yumuyurak sa kanyang pagkatao, ay ang magnanahaw na nabubuhay sa pangarap na dapat sana ay sa kanya. Gumuho ang mga tuhod ni Teresita sa matigas na sahig. Wala siyang maitakwil na sigaw. Tanging isang nakabibinging paghikbi na pumipunit sa kanyang lalamunan. Ang sakit ay sumunog sa kanyang dibdib, lumalagos sa kanyang mga buto. Tinapon siya ng sarili niyang ama sa araw ng kanyang kasal para protektahan ang karangalan ng isang pamilyang ang mismong pundasyon ay ang pagnanahaw sa kanyang buhay. Mula sa kusina, nakita ni Alonso ang pagbagsak ng dalaga. Nakita niya ang pagkasira ng babaeng minsang nagligtas sa kanya. Hindi na niya inisip ang galit nito sa kanyang mga kasinungalingan. Hindi na niya inalintana ang sariling kahinaan. Binitawan ni Alonso ang gulong ng kanyang wheelchair. Pilit siyang tumayo gamit ang kanyang nanginginig at mahihinang binti. Isang hakbang. 2 hakbang. Bumagsak si Alonso sa sahig dahil sa matinding kirot na tila sumusugat sa kanyang mga ugat, ngunit hindi siya tumigil. Ginamit niya ang kanyang mga kamay upang kaladkarin ang sarili palapit kay Teresita. Nang maabot niya ang dalaga, mahigpit niya itong hinigit papasok sa kanyang mga bisig.
Ninakaw nila ang buong buhay ko, Alonso. Tinawag nilang aso ang sarili nilang dugo. Nagmamakaawang bulong ni Teresita, ang boses ay basag na basag. Wala nang salitang lumabas sa bibig ni Alonso. Ibinabaon niya lamang ang mukha ni Teresita sa kanyang dibdib. Hinahayaang basain ng mga luha nito ang kanyang damit. Sa higpit ng kanyang pagkakayakap, ipinaramdam niyang hindi na ito mag-iisa sa digmaang ito. Ang yelo ng pagtataksil sa pagitan nila ay tuluyang tinunaw ng init ng kanilang pagdadamayan sa gitna ng matinding pagkawasak. Nang medyo humupa ang pag-iyak ni Teresita, dahan-dahan niyang inilayo ang kanyang mukha, bagaman nanatiling nakasandal sa bisig ni Alonso. Sa pagkakataong yon, tumunog ang telpeno ng lalaki. Isang mensahe mula sa kanyang investigador. Alonso, nagmamadaling ibenta ni Doña Remedios ang mahigit 1,000 ektarya ng asyenda sa Negros. May ginagawa siyang dummy accounts para itago ang pera palabas ng bansa. Napatingin si Alonso sa asawa, naghihintay ng senyales nito. Ang mga mata ni Teresita, na kanina lamang ay umaapaw sa matinding kalungkutan, ay biglang nagbago. Naglaho ang mga luha. Naglaho ang kawawang babaeng pilit na mamalimos ng pagmamahal. Ang natira ay isang matalim, malamig at walang awang apoy. Dahan-dahang pinunasan ni Teresita ang kanyang mga pisingi. Ang kanyang tindig ay nagpapakita ng isang reynang handang bawiin ang kanyang ninakaw na trono, hindi para umupo roon, kundi para sunugin ito. Hindi ko kukunin ang pera nila. Malamig na banta ni Teresita, ang bawat salita ay may dalang kamatayan para sa mga Villarreal. Kukunin ko ang kaluluwa nila. Ang gusot at lukot na birth certificate sa kanyang palad. Kinaumagahan, bago pa man tuluyang sumikat ang araw at pawiin ang hamog, nakatayo si Teresita sa harap ng isang maliit at basag na salamin. Suot niya ang isang pormal at kupas na damit, handa nang simulan ng pag-ulan ng apoy sa imperyong nagtapon sa kanya. Bago siya tuluyang humakbang palabas, naramdaman niya ang paglapit ng wheelchair mula sa kanyang likuran. Hindi nagsalita si Alonso. Marahan itong inabot ang kuwelyo ng damit ni Teresita. Ginamit ang lalaki ang kanyang malalaki at magagaspang na daliri upang maingat na isara ang lamungunang butones na nakalimutan ng dalaga. Ang simpleng paglapat ng balat ni Alonso sa kanyang leeg ay nag-iwan ng isang mainit na bakas, tila isang baluti na ipinagkakaloob ng isang hari bago sumabak sa digmaan ang kanyang reyna. Tiningala ni Teresita ang lalaki at sa kailaliman ng mga mata nito, nakita niya ang isang tahimik ngunit matibay na pangako ng pagsuporta. Sa halip na sumugod sa mansyon ng mga Villarreal, pinili ni Teresita na dumaan sa likod ng kaaway. Nagtungo siya sa isang maliit na satellite office sa Maynila kung saan nakikipagpulong ang mga kinatawan ng kooperatiba ng mga magsasaka mula sa Negros. Sila ang mga taong pinagnakawan ng lupa ni Doña Remedios gamit ang isang wad na charity foundation. Ngunit pagdating niya roon, nadatna niya ang isang pamilyar at nakaririmarim na eksena. Nakatayo si Gaspar sa gitna ng silid, pinalilibutan ng kanyang mga tauhan, habang pinupunit ang mga papeles ng mga matatandang magsasaka. Mga patay gutom! Akala niyo ba may makikinig sa mga reklamo ninyo? Mayabang at nanggigigil na sigaw ni Gaspar, pandidiri ang nakapinta sa kanyang mukha. Pipirma kayo sa paglipat ng titulo o titiyakin ko mamamatay sa gutom ang mga pamilya niyo sa probinsya. Ipasara ang opisina na ito! Hindi na nakapagtimpi si Teresita. Mabilis siyang pumasok. Ang tunog ng kanyang sapatos ay umaalingaw-ngaw sa malamig na sahig, nagdadala ng otoridad na hindi inaasahan ng lahat. Ang tanging magsasara rito ay ang bibig mong puno ng kasinungalingan, Gaspar. Malamig at matalim na pahayag ni Teresita. Napalingon si Gaspar, isang mapang-utyang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Look who's here, ang tagatulak ng lumpo. Ano, Tessa? Ipagtatanggol mo sila gamit ang mga barya mo? Wala kang laban sa Villarreal. Wala kang pera, wala kang kapangyarihan. Bago pa man makasagot si Teresita, biglang nag-ilaw at sunod-sunod na nag-vibrate ang telepo, no ni Gaspar. Padabog niya itong sinagot.
Ang ngiti sa kanyang mukha ay unti-unting naglaho at napalitan ng matinding pamumutla. Ang mga salitang naririnig niya mula sa kabilang linya ay tila unti-unting sumasakal sa kanya. Frozen. Ang lahat ng kanyang mga tagong bank accounts at offshore funds na ginamit niya sa pang-iipit sa mga magsasaka ay biglang na-freeze at na-block ng isang hindi kilalang bilyonaryong entidad. Habang nangyayari ito sa opisina, sa kabilang dako ng lungsod, nakaupo si Alonso sa isang madilim na silid ng kanilang maliit na bahay. Nasa kanyang kandungan ang isang laptop. Ang pagpindot niya sa keyboard ay tapos na. Sa isang galaw ng kanyang daliri, pinilayan niya ang buong pinansyal na kakayahan ng lalaking nagtangkang manakit sa kanyang asawa. Siya ang anino na sumasakal sa mga kaaway ni Teresita nang hindi nagpapakita ng muka. Sa matinding gulat at takot, walang nagawa si Gaspar kundi tumalikod at patakbong lisanin ang opisina. Iniiwan ang mga magsasakang tulalang nakatingin kay Teresita. Humarap ang dalaga sa mga matatanda at mahinahong, kinuha ang mga natitirang dokumento, sinisimulan ang pagbuo ng isang kasong yayanig sa buong bansa. Pagsapit ng hapon, isang tahimik na pag-atake ang nakarating sa mansyon ng mga Villarreal. Isang makapal na brown envelope ang inilapag ng mensahero sa ibabaw ng malapad na mahogany desk ni Doña Remedios. Nang buksan yun ng matanda, nangatog ang kanyang mga tuhod at napakapit siya sa gilid ng mesa. Ang laman ng sobre ay ang mga orihinal na ledger at mga sikretong transaksyon ng pondong ninakaw niya. Mga dokumentong akala niya ay matagal na niyang naipasunog. Ang mensahe ay malinaw, may nakakaalam ng kanyang baho, at ang oras niya ay papalapit na. Sa pag-uwi ni Teresita, nakatanggap siya ng isang mensahe mula sa isang hindi rehistradong numero. Ang pagbabasa ng mga salita ay nagdulot ng malamig na kilabot sa kanyang gulugod. Ako si Manang Rosa, ang dating nag-alaga kay Consuelo. Kailangan nating magkita, Tessa. May sasabihin ako tungkol sa mismong araw na ipinanganak kayo. Buhay pa ang taong umasik kaso sa mga papeles sa ospital. Habang pilit na kinakalma ni Teresita ang kanyang isip sa natanggap na mensahe, isang madilim na pagtuklas ang nagaganap sa loob ng mismong mansyon ng mga Villarreal. Gabi na at tahimik ang paligid. Lihim na pumasok si Consuelo sa pribadong opisina ng kanyang tiyahin. Alam niya ang numero ng kahadiyero. Nang buksan niya ito upang maghanap ng perang magagamit pang shopping, ang mga mata niya ay napaho sa dalawang magkatabing folder. Ang isa ay naglalaman ng mga orihinal na dokumento at ang isa ay ang wad na papeles na ginamit nila para idiin si Teresita. Ngunit may iba pang nakasiksik roon. Isang luma at nakatagong kontrata na nagpapatunay na binili lamang ni Doña Remedios ang katahimikan ng tunay na mga magulang ni Consuelo kapalit ng utang na mga ito. Unti-unting nawasak ang ilusyon ni Consuelo. Ang reynang akala niya ay nagtatanggol sa kanya ay ang mismong demonyong gumagamit sa kanya bilang isang walang utak na manika. Ang lason ng pagdududa ay tuluyan ng kumalat sa kanyang mga ugat. Ang marahas at mabigat na paglapat ng bakal na pinto ng kahadiyero. Ang tahimik at malamig na gabi sa loob ng mansyon ng mga Villarreal ay marahas na nabasag ng ibagsak ni Consuelo ang mga makakapal na folder sa ibabaw ng makintab na mahogany desk ni Doña Remedios. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig at ang kanyang dibdib ay mabilis na nagtataas baba dahil sa matinding poot at pagkalito. Ano ito, tita? Nanginginig ang boses, ngunit may dalang galit na tanong ni Consuelo. Sabihin mo sa akin na peke ang mga kontratang ito. Sabihin mo sa akin na totoong Villarreal ako at hindi isang bayarang pamalit na binili mo mula sa mga magsasakang lubog sa utang. Hindi man lang nagulat si Doña Remedios. Dahan-dahan itong tumayo mula sa kanyang mamahaling silya. Ang kanyang mukha ay kasing tigas ng bato, walang bahid ng pagsisisi o pag-aalala. Tiningnan niya si Consuelo mula ulo hanggang paa, isang mapanlight na tingin na bumabalat sa kaluluwa ng nakababata. How dare you raise your voice at me sa mismong pamamahay ko? Malamig at matalim na panunumbat ni Remedios. Wala kang utang na loob. Matapos kitang pakainin sa pinggang ginto, ito ang isusukli mo sa akin. Utang na loob? Binili mo ako! Palahaw ni Consuelo, pilit na pinipigilan ang mga luhang nagbabadyang tumulo.
Ginawa mo akong manika para manakaw mo ang yaman na dapat ay kay Teresita. Pinaniwala mo akong reyna ako. Pero ang totoo, isa lang pala akong magnanakaw na ginagamit mo. Isang nakakakilabot at mapang-utyang halahak ang pinakawalan ni Remedios. Lumapit siya kay Consuelo. Ang mga matatalas niyang kuko ay mariing bumaon sa braso ng dalaga. Tingnan mo nga ang sarili mo sa salamin, Consuelo. Ang kutis mo, ang mga diamante sa leeg mo, ang pagiging senyorita mo, ako ang nagbigay niyan. Wala kang kwenta kung wala ako. Ako ang nagbihis sa'yo mula sa putik. Kung hindi kita kinuha, baka namamalimos ka rin na yon sa kalsada ng Negros. Wala kang sariling pangalan. Wala kang sariling buhay. Kaya shut up and play your role dahil oras na ilabas mo ang sikretong ito, hindi lang ako ang babagsak. Babalik ka sa pagiging basurang walang pinag-aralan. Nanlamig ang buong pagkatao ni Consuelo. Ang bawat salita ni Remedios ay parang asidong unti-unting tumutunaw sa kanyang ilusyon. Sa sandaling yon, naranasan niya ang pinakamasiding takot. Wala siyang kakampi. Siya ay isang wad na tagapagmana na nakatayo sa ibabaw ng isang marupok na kasinungalingan. Ilang gabi matapos ang madugong pagtatalong yon, isang malaking charity gala ang ginanap sa isang sikat na hotel sa Makati. Ito ang paraan ng mga Villarreal upang pabangguhin muli ang kanilang pangalan. Suot ni Consuelo ang isang mamahaling puting bestida, pilit na ipinapakita sa madla ang isang perpekto at inosenteng ngiti. Ngunit sa likod ng kanyang maskara, ang kanyang isip ay binabagabag na mga bulungan mula sa mga negosyante sa kanyang paligid. Balita ko, may isang sikretong kumpanya na unti-unting bumibili ng malalaking shares ng Villarreal. Hindi kaya malugi sila? Oo nga, may nagmamanipula daw ng merkado laban kay Doña Remedios. Bago pa man makapag-isip si Consuelo, biglang tumahimik ang buong bulwagan. Ang mga tingin ng lahat ay napako sa malaking pintuan ng ballroom. Bumukas ito at pumasok si Teresita. Nakasuot siya ng isang simpleng ngunit napaka-eleganteng pulang damit na humuhulma sa kanyang kumpiyansa. Wala siyang suot na mabibigat na alahas, tanging ang taas noong tindig na nagpapakita ng dugong bughaw na matagal nang dumadaloy sa kanyang mga ugat. At sa kanyang tabi, hindi nakaupo sa wheelchair, kundi nakatayo ng tuwid, si Alonso. Ang mga binti ni Alonso ay sinusuportahan ng mga makakapal na nep na bakal at ang isang kamay niya ay mahigpit na nakakapit sa isang tungkod. Ang bawat paghakbang ng lalaki kahit na may dalang bigat at bakas ng hirap ay lumilika ng isang matatag at may awtoridad na ritmo sa malawak na bulwagan. Hinding-hindi na siya ang lumpong pinagtawanan ng lipunan. Siya ay isang haring muling bumangon upang protektahan ang kanyang reyna. Nakita ni Consuelo ang pagdating ng dalawa. Ang inggit at takot ay naghalo sa kanyang dibdib. Pilit siyang lumapit upang manginsulto, umaasang mapapahiya niya ang mga ito sa harap ng maraming tao. Ang kapal rin naman na mukha mong pumunta rito, Tessa. Sino ang nag-imbita sa inyo? Pambungad ni Consuelo, nakang-isi ngunit halatang nanginginig ang mga mata. Tiningnan niya si Alonso mula ulo hanggang paa. At isinama mo pa ang asawa mo? Nag-abala pa siyang magsuot ng bakal para lang makatayo? How pathetic. Pilit niyong ipinagsisiksikan ang sarili niyo sa mundong hindi sa inyo. Hindi nagalit si Teresita. Isang malambot at puno ng awa ng ngiti ang iginanti niya kay Consuelo. Humigpit ang hawak ni Teresita sa braso ng kanyang asawa, isang patunay ng kanilang hindi matitinag na lakas. Ang tanging pathetic dito ay ang taong pilit sinusuot ang koronang hindi naman sa kanya. Mahinahon with tagos sa butong sagot ni Teresita. Ang hirap sigurong matulog nang alam mong lahat ng pangarap mo, lahat ng luho mo, pati na ang mismong pangalan mo ay nakaw, Consuelo. Napaatras si Consuelo. Ang hangin sa kanyang paligid ay tila nag-apoy. Sa kanyang pag-atras, nahagip ng kanyang mga mata ang kanyang sariling refleksyon sa isang malaking salamin ng pasilyo. Nakita niya ang pagkakaiba. Si Teresita kahit walang suot na diamante ay nagliliwanag sa katotohanan at kapangyarihan. Habang siya balot man ng ginto at pilak, ay mukhang isang nanginginig at kahabag-habag na magnanakaw na hinihintay ang sariling katapusan. Sa mga oras ding yon,
Sa isang tahimik na opisina sa mansyon ng mga Villarreal, nakaupo si Don Ramiro. Isang kasambahay ang pumasok at nag-abot ng isang lumang brown envelope na walang pangalan ng nagpadala. Walang kibo itong binuksan ni Don Ramiro. Inilabas niya ang ilang mga lumang papel mula sa isang maliit na klinika sa Negros, at sa pinakailalim nito, isang malinaw at formal na resulta ng DNA test na palihim na ipinagawa maraming taon na ang nakalilipas. Teresita, probability of paternity, 99.9%. Nang laki ang mga mata ng matanda, namuo ang isang matinding paninikip sa kanyang dibdib, isang sakit na mas malala pa sa anumang sakit sa puso. Ang babaeng itinaboy niya sa gitna ng ulan, ang babaeng tinawag niyang magnanakaw sa mismong araw ng kasal nito, ay ang kanyang sariling laman at dugo. Ang mabagal at walang ingay na pagbagsak ng mga piraso ng papel sa makintab na sahig. Ang malawak at marangyang ballroom ng pinakasikat na hotel sa Maynila ay pinalamutian ng libu-libong puting rosas at kumikinang na mga chandelier. Ang gabing iyon ay inilaan para sa ika-75 kaarawan ni Don Ramiro, isang pagtitipon ng mga pinakamayayaman at pinaka-impluwensyal na pamilya sa lipunan. Sa ibabaw ng entablado, nakatayo si Doña Remedios, may suot na perlas at kumikinang na ginto, hawak ang mikropono habang nagbibigay ng isang mapagkunwaring mensahe. Ang pangalang Villarreal ay simbolo ng dangal, katapatan, at dalisay na dugo. Pagmamalaki ni Remedios, ang boses ay umaalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Sa loob ng maraming dekada, pinanatili namin ang malinis na reputasyon ng aming pamilya, at yan ang pamana na ipapasa namin sa susunod na henerasyon. Bago pa man makapalakpak ang mga bisita, marahas na bumukas ang malalaking pintuang gawa sa kahoy sa likuran ng ballroom. Ang atensyon ng lahat ay mabilis na nabaling sa pasukan. Nakatayo roon si Teresita. Suot niya ang isang umaapoy na pulang bestida na sumisigaw ng tapang at kapangyarihan, isang matapang na paglabag sa puting tema ng pagtitipon. Sa kanyang likuran, ay ilang mga abogado na bitbit ang mga makakapal na dokumento. At sa kanyang tabi, naglalakad ng may matinding dignidad ay si Alonso. Hindi na ito nakaupo sa wheelchair. Gamit ang kanyang nep na bakal at tungkod, bawat hakbang ng lalaki ay nagdadala ng tahimik ngunit nakakabining awtoridad na nagpatahimik sa buong madla. Mga gwardya, sino ang nagpapasok sa mga basurang ito? Ilabas niyo sila! Nag-aalad na sigaw ni Doña Remedios mula sa entablado. Pilit na itinatago ang panginginig ng kanyang mga tuhod. Ngunit walang gwardya yang sumunod. Umarap si Teresita sa mga bisita. Ang kanyang boses ay malinaw, malamig, at walang kahit anong bakas ng takot. Hindi niyo kailangang magtawag ng gwardya, Doña Remedios. Dahil nandito ako para ibalik sa inyo ang mga ninakaw niyo. Matapang na pahayag ni Teresita habang iniaabot ng kanyang abogado ang mga kopya ng dokumento sa ilang malalaking negosyante sa unahan. Ang mga papel na hawak ninyo ay ang mga orihinal na bank records na nagpapatunay ng pagnanakaw ng pamilyang ito sa mga pondo ng kooperatiba ng mga magsasaka. At hindi lang yan ang ninakaw nila. Inilabas ni Teresita ang isang luma at naninilaw na papel, ang kanyang birth certificate mula sa Negros, kasunod ang opisyal na resulta ng DNA test na may selyo ng pinakamalaking ospital sa bansa. Ipinakita ito sa malaking projector screen ng ballroom. 27 taon na ang nakararaan, ipinagpalit ng babaeng nasa entablado ang tunay na anak ni Don Ramiro sa isang batang galing sa pamilyang lubog sa utang, upang magkaroon siya ng isang tagapagmanang madali niyang makokontrol. 27 taon akong naging alipin sa mismong bahay ko. At ang babaeng nakasuot ng mga diamante sa tabi ninyo si Consuelo ay isang huwad na prinsesa. Kaguluhan na at mga bulungan ang mabilis na kumalat sa buong ballroom. Ang mga mukha ng matataas na tao ay napuno ng pandidiri at pagkabigla. Si Consuelo ay napahagulgol, takot na nagtatago sa likod ng mga upuan dahil sa kahihiyang hindi niya matakasan. Mula sa gitna ng madla, naglakad si Don Ramiro. Ang matanda ay mukhang nadagdagan ng 10 taon ng edad sa loob lamang ng ilang minuto. Basag ang kanyang pagkatao. Lumuluha siyang humakbang palapit kay Teresita. Nanginginig ang kanyang mga kamay
habang pilit niyang inaabot ang mukha ng dalaga. Tessa, anak ko. Patawarin mo ako, anak ko. Umiiyak na pagsamo ng matanda, ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi at pagmamakaawa. Ngunit walang emosyong umatras si Teresita, iniiwasan ang hawak ng matanda. Tiningnan niya ang lalaking minsang naging mundo niya. Ngunit na yon ay isa na lamang estrangero. Huwag mo akong tawaging anak, Don Ramiro. Malamig at matalim na sagot ni Teresita. Ang bawat pantig ay isang patalim na bumaon sa puso ng matanda. Tinapon niyo ang anak niyo noong araw ng kasal ko para lang maprotektahan ang inyong karangalan. Ngayon, lunukin niyo ang kahihiyan. Harapin niyo ang mundong matagal ninyong nirinlang. Napaluhod si Don Ramiro sa sahig, umiiyak na parang bata sa harap ng kanyang tunay na anak na hindi na kailanman magiging kanya. Sa gitna ng tensyon at gulo ng mga bisitang nagsisimulang umalis, tahimik na inilipat ni Alonso ang kanyang pwesto. Sa kabila ng matinding sakit na dulot ng pagtayo ng matagal, gumalaw siya at tumayo ng direkta sa likuran ni Teresita. Ang kanyang malapad na katawan ay nagsilbing isang matibay at hindi matitibag na pader. Sa madugong mundong ito, sinisigura ni Alonso na walang sinuman ang makakasaksak sa likod ng kanyang asawa. Siya ang magsisilbing kalasag nito laban sa lahat ng mga demonyang pilit silang hinihila pababa. Sa isang madilim na sulok ng entablado, si Doña Remedios ay desperadong pumipindot sa kanyang telpono. Halatang tumatawag sa isang taong maaaring magligtas sa kanyang natitirang yaman at kalayaan. Ngunit ang mas malaking panganib ay magmumula sa isa pang anino. Si Gaspar, na nakasaksi sa pagbagsak na imperyong inaasahan niyang pagmamana, ay tuluyang nawalan ng katinuan. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit, sinisisi si Teresita sa pagkawala ng kanyang lahat ng pangarap. Nang walang pag-aalinlangan, dumukot siya sa loob ng kanyang coat. Ang hangin sa silid ay tila nahinto ng itutok ng nanginginig na kamay ni Gaspar ang isang itim na armas ng diretsyo kay Teresita. Ang malamig at tuyong tunog ng pag-ikasa ng baril ay sumaksak sa katahimikan ng bulwagan. Isang nakabibinging putok ang yumanig sa bulwagan, isang marahas na tunog na pumunit sa hininga ng bawat tao sa loob. Bago pa man makarating ang tingga sa kanyang target, isang malapad na anino ang mabilis na humarang. Hindi inalintana ni Alonso ang bigat ng mga nep na bakal sa kanyang binti o ang sakit na idudulot nito sa kanyang mga ugat. Buong lakas niyang inihadis ang kanyang sarili palapit kay Teresita, mahigpit na inakap ang dalaga at iniharang ang kanyang sariling likuran laban sa tiyak na kamatayan. Naramdaman ni Teresita ang biglang pagbigat ng katawan ng kanyang asawa. Ang mainit at malapot na likidong mabilis na kumalat sa manggas ng puting polo ni Alonso ay nagsilbing saksi sa madugong sakripisyong ginawa nito. Ang bala ay bumaon sa balikat ng lalaki, tumatagos sa kanyang laman upang iligtas ang babaeng kanyang mundo. Sumiklab ang matinding kaguluhan. Ang sunod-sunod at mabibigat na pagbagsak ng mga katawan ay umalingawnaw habang mabilis na dinaluhong ng mga pulis at gwardya si Gaspar. Iginapos siya sa sahig habang patuloy itong sumisigaw ng mga walang katinuwang pagbabanta at pagmumura. Ngunit ang mga salita yon ay hindi na umabot sa pandinig ni Teresita. Ang buong atensyon niya ay nasa lalaking nakapulupot pa rin sa kanya habang sila ay nakadausdos sa malamig na sahig. Nangangatog ang mga kamay ni Teresita nang idiin niya ito sa nagdurugong balikat ni Alonso, pilit na pinipigilan ang pagkawala ng buhay ng lalaki. Alonso, tumingin ka sa akin, please, hold on! Humahagulgol na pagmamakaawa ni Teresita. Ang kanyang mga luha ay walang habas na pumapatak sa mukha ng kanyang asawa. Sa kabila ng namumutlang mukha at matinding kirot, pinilit ni Alonso na iangat ang kanyang nanginginig na kamay. Ginamit niya ang kanyang hinlalaki upang pahirin ang luha sa pisngi ng dalaga. Isang mahinang ngiti ng kapanatagan ang sumilay sa kanyang labi dahil nakita niyang walang kahit anong galos ang kanyang reyna. Ang amoy ng mga bulaklak sa ballroom ay mabilis na napalitan ng matapang na amoy ng alkohol at gamot sa loob ng isang tahimik na silid ng ospital. Nakaupo si Teresita sa gilid ng kama, hindi binibitawan ang kamay ng lalaking nagbigay sa kanya ng ikalawang buhay.
Malalim ang gabi, at ang tanging naririnig ay ang mahinang pag-agos ng hangin mula sa aircon. Nang dahan-dahang imulat ni Alonso ang kanyang mga mata, agad niyang hinanap ang figura ng dalaga. Bakit mo ginawa yun, Alonso? Paano kung napatay ka niya? Basag ang boses na sumbat ni Teresita, bagaman ang kanyang mga mata ay puno ng walang hanggang pasasalamat at pagmamahal. Hinawakan ni Alonso ng mas mahigpit ang kamay ng asawa, tinitigan ito ng may lalim na kayang lunurin ang lahat ng kanyang takot. Sabi ko sa'yo, Tessa, buhay ko ang ibabayad ko para protektahan ka. Wala akong pakialam kahit ilang bala pa ang saluhin ko, basta ligtas ka. Hindi na napigilan ni Teresita ang bugso ng kanyang damdamin. Yumuko siya palapit sa mukha ng lalaki. Dahan-dahan at puno ng pag-iingat inilapat niya ang kanyang malambot na mga labi sa isang lumang peklat sa pisngi ni Alonso, isang marka ng mga laban nito sa nakaraan. Matapos iyon, iginawad niya ang isa pang taimtim na halik sa gilid mismo ng bagong puting benda sa balikat nito. Buhay mo ang nagligtas sa akin. Bulong ni Teresita laban sa balat ng lalaki. Ang kanyang hininga ay mainit at puno ng panata. Kaya mula ngayon, akin na ang buhay na ito. Bawal mo na itong itapon. Naiintindihan mo ba? Ngumiti si Alonso at mahinang tumango. Ramdam ang isang dalisay na kaligayahang hindi kailanman nabili ng kanyang bilyon-bilyong yaman. Ngunit ang nakapapawing pagod na katahimikan at paghihilom na iyon ay biglang binasag ng dahan-dahan at marahas na pagbukas ng pinto ng silid. Tumayo si Teresita, automatikong humarang sa harap ng kama ni Alonso bilang proteksyon. Isang matandang lalaki ang pumasok. Nakasuot ito ng isang mamahaling itim na suit, may hawak na tungkod na gawa sa mamahaling kahoy at may mapanlait na ngiti na nagpapangilabot. Si Don Severino de la Vega, ang tiyuhin ni Alonso, at ang kasalukuyan nakaupong pinuno ng Meridian Luzon sa mata ng publiko. Tiningnan ni Don Severino ang duguang bendahe ng kanyang pamangkin, at ang kanyang ngiti ay mas lalong lumapad. Sayang at daplis lang. Malamig at mapang-asar na wika ni Don Severino, hindi man lang nag-aabala na itago ang kanyang maitim na intensyon sa pagbisita. Napatingin si Teresita kay Alonso at nakita niyang mariing nag-igting ang panga ng kanyang asawa. Ang mga mata nito ay nag-aapoy sa matinding puot na matagal nitong kinimkim. Isang nakapanging ngilabot na katanungan ang mabilis na nabuo sa isip ni Teresita. Ang lalaki kayang ito na nasa kanilang harapan ang tunay na demonyo o nagputol ng preno ng sasakyan ni Alonso 6 na taon na ang nakalilipas. Ang mabigat at ritmikong pagbagsak ng sapatos ni Severino sa malamig na sahig, isang tunog na nagdadala ng babala ng kamatayan. Hindi nagpatinag si Teresita sa malamig at nakapanging ilabot na presensya ni Don Severino. Mas lalo siyang tumayo ng tuwid, tinatakpan ng kabuuan ng kanyang asawa mula sa paningin ng matanda. Ngunit dahan-dahang hinawakan ni Alonso ang baywang ng dalaga, isang tahimik na pakiusap na hayaan siyang harapin ang kanyang sariling demonyo. Hindi mo na kailangang magtago sa dilim, Tio Severino. Mariing wika ni Alonso, ang kanyang boses ay may dalang panganib na mas malamig pa sa bakal. Tinangka mo akong patayin 6 na taon na ang nakararaan. Tinaka mong patayin ang asawa ko ngayon. Sulitin mo na ang pag-upo sa trono, dahil bibilangin ko na ang mga natitirang araw mo. Isang mapanlet na halahak ang pinakawala ni Severino bago ito tuluyang tumalikod. Tingnan natin kung paano mamumuno ang isang hat, and hindi man lang makatayo sa sarili niyang mga paa. Ilang araw ang lumipas, habang nagpapagaling si Alonso, hindi inaksaya ni Don Severino ang oras. Nagpatawag siya ng isang malaking emergency board meeting sa pinakamataas na palapag ng gusali ng Meridian Luzon Holdings. Sa loob ng marangyang silid na napapalibutan ng salamin, nakaupo ang matanda sa kabisera. Pinagmamasdan ang mga nag-aalangan at nagbubulong ang board of directors. Mga kasama, kailangan na nating harapin ang katotohanan. Pambungad ni Severino, ang boses ay puno ng mapagkunwaring pag-aalala. Ang ating chairman ay 6 na taon nang nagtatago, isang lumpo, isang taong hindi man lang kayang maglakad ng walang tulong ng iba. We cannot be led by a ghost, especially a crippled one. Panahon na upang bumuto tayo pabor sa kanyang permanenteng pagpapatalsik.
Bago pa man makapagtaas ng kamay ang mga miyembro ng board, isang malakas na pagtulak sa malalaking pinto ng boardroom ang nagpahinto sa lahat. Pumasok si Teresita, suot ang isang formal na itim na suit, bitbit ang isang makapal na itim na folder. Ang kanyang presensya ay nagdadala ng isang hindi maipaliwanag na kapangyarihan. Ang tanging multo rito ay ang mga pondong matagal mo nang ninanakaw, Don Severino. Matapang at malinaw na pahayag ni Teresita. Ibinagsak niya ang folder sa gitna ng mahabang mesa. Bilang kinatawa ng aking asawa at lehitimong asawa ng chairman, ipinapakita ko sa inyo ang mga dokumentong nagpapatunay ng sabwata ni Don Severino at ni Doña Remedios Villarreal sa pagnanakaw sa mga lupain sa Negros. Nagalit si Severino, hinampas niya ang mesa. Bakit kami makikinig sa isang babaeng ginagamit lamang bilang proxy? Nasaan ang dugmong asawa? Nagtatago pa rin ba sa kanyang wheelchair? Nagkatinginan ang mga miyembro ng board, ngunit bago pa makasagot si Severino, muling bumukas ang mga pinto ng boardroom. Ang lahat ng tao sa loob ng silid ay natigilan. Walang wheelchair. Walang tauhang umaalalay. Sa hamba ng pinto, nakatayo si Alonso de la Vega. Suot niya ang isang formal na asul na suit. Ang kanyang mga binti ay suportado ng mga makakapal at kumikinang na bakal na neb, at ang kanyang kanang kamay ay mahigpit na nakahawak sa isang tungkod. Dahan-dahan siyang humakbang. Ang bawat pagtapak ng kanyang sapatos sa makintab na sahig ay nangangailangan ng matinding lakas. Kita sa pag-igting ng kanyang panga at sa mga butil ng pawis na namumuo sa kanyang no, ang pilit na paglaban sa matinding kirot na nanunuot sa kanyang mga kalamnan at ugat. Ngunit hindi siya lumingon sa mga taong nakanganga sa gulat. Hindi niya tiningnan ang namumutlang mukha ni Severino. Ang mga mata ni Alonso ay nakapako lamang sa isang tao sa dulo ng mahabang mesa. Kay Teresita. Sa bawat masakit na hakbang, kumukuha siya ng lakas mula sa mainit at punong luhang mga mata ng kanyang asawa. Umatras si Teresita, nagbibigay daan, ang kanyang puso ay umaapaw sa matinding pagmamalaki. Ang lalaking minsang inisip na siya ay basura, na yon ay naglalakad sa harap ng mundong minsang tumalikod sa kanya. Nang makarating si Alonso sa kabisera ng mesa, humarap siya sa kanyang tiyuhin. Ang kanyang tayo ay tuwid, isang higanteng hindi na kailanman mapapabagsak. Hindi ko kailangan ng dalawang perpektong binti para malaman kung sino ang nagputol ng preno ko. Tio Severino. Malamig at umaalingaw-ngaw na deklarasyon ni Alonso. Mula sa kanyang bulsa, inilabas niya ang isang maliit na recording device at pinindot yon. Umalingaw-ngaw sa buong silid ang malinaw na boses ng mekanikong inupahan ni Severino 6 na taon na ang nakararaan, na nagdedetalye kung paano siya binayaran ng matanda upang sirain ang sasakyan ng pamangkin. Kasabay nito ay ang mga bank transfers na nag-uugnay sa account ni Severino. Nawala ng kulay ang mukha ng matanda. Pilit siyang paatras na naglakad, humihingi ng saklolo sa mga board of directors. Ngunit lahat sila ay umiwas ng tingin. Ang mga pinto ay muling bumukas at pumasok ang mga unipormadong pulis na may hawak na warrant of arrest. Ang paglapat ng malamig na posa sa mga pulso ni Don Severino ay nagmarka sa katapusan ng kanyang kasakiman. Ang halimaw ng De La Vega ay tuluyan ng tinanggalan ng pangil. Nang ilabas ng mga pulis ang matanda, humarap si Alonso sa madla. Itinungkod niya ng mariin ang kanyang baston. Iginawad niya ang isang malamig na tingin sa lahat ng nagduda sa kanya bago niya inabot ang kamay ni Teresita. Ang pagbabalik ng tunay na hari ay nakumpleto sa piling ng kanyang nag-iisang reyna. Ngunit bago pa man nila tuluyang maipagdiwang ang kapayapaang matagal nilang ipinaglaban, isang marahas na pag-vibrate ang nagmula sa telpono sa loob ng bag ni Teresita. Sinagot niya ito. Mula sa kabilang linya, ang boses ng kalihim ng mga Villarreal ay nanginginig at puno ng pagmamadali. Senyorita Tessa, kailangan niyo pong pumunta sa ospital ngayon din. Na-stroke po si Don Ramiro kaninang madaling araw matapos pumutok ang balita. Critical po ang kanyang kalagayan at ikaw ang hinahanap niya bago siya tuluyang bumigay. Bumagsak ang kamay ni Teresita sa kanyang gilid.
Ang kanyang mga mata ay nanlamig, habang ang kanyang isip ay naglalakbay sa huling taong kailangan niyang harapin. Ang mabilis at nag-aagaw buhay na ritmo ng makina sa ospital. Ang mabilis at nag-aagaw buhay na ritmo ng makina sa ospital ay sumalubong kay Teresita pagpasok niya sa pribadong silid. Sa ibabaw ng puting kama, nakaratay ang isang taong halos hindi na niya makilala. Ang dating makapangyarihan at iginagalang na si Don Ramiro Villarreal ay isa na lamang mahinang matandang nakadepende sa mga tubo upang huminga. Lumapit si Teresita. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng magkahalong awa at matinding kalungkutan, ngunit ang kanyang tindig ay nanatiling matigas. Binuksan ng matanda ang kanyang mga mata. Nang makita niya si Teresita, pilit niyang iniyangat ang kanya nanginginig na kamay, umaasang mahahawakan ng anak na kailanman ay hindi niya kinilala. "Tessa, anak ko!" Garalgal at hirap na bulong ni Don Ramiro. Ang mga luha ay naguunahang pumatak mula sa kanyang kulubot na mga mata. "Patawarin mo ako. Nagkamali ako. Pero pakiusap, ang pangalan natin. Iligtas mo ang kumpanya. Iligtas mo ang karangalan ng mga Villarreal." Tumigil ang pagtibok ng puso ni Teresita sa loob ng isang sandali. Kahit sa bingit ng kamatayan, ang iniisip pa rin ng lalaking ito ay ang walang kwentang karangalan ng pamilya na sumira sa kanyang buhay. Ang unti-unting pag-asa na baka sa wakas ay maramdaman niya ang tunay na pagmamahal ng isang ama ay tuluyang naging abo. Dahan-dahang pinunasan ni Teresita ang luhang tumakas mula sa kanyang sariling mga mata. Tiningnan niya ang matanda, hindi nang may puot, kundi nang may malalim at malamig na pagtanggap. Ang tunay na pagpapatawad ay hindi ang pagtakip sa kasalanan, Papa. Mahinahon ngunit matatag na sagot ni Teresita. Inilayo niya ang kanyang kamay mula sa pilit na pag-abot ng matanda. "Kung talagang pinagsisihan ninyo ang ginawa ninyo sa akin, harapin ninyo ang batas. Hindi ko ililigtas ang pangalang pumatay sa pagkatao ko." Bilang huling paalam, marahang inabot ni Teresita ang pinaputlang buhok ni Don Ramiro at maingat itong hinaplos. Isang kilos na nagpapakita ng dalisay na awa ng isang tao, ngunit hindi ng pagsunod ng isang anak na nakagapos sa utang na loob. Tinalikuran niya ang matanda at naglakad palabas. Iniiwan si Don Ramiro na lumuluhas sa piling ng sarili nitong mga multo. Kinabukasan, sa labas ng Hall of Justice, ang gulong ng hustisya ay mabilis na umikot. Nakatayo si Teresita sa tabi ni Alonso. Tahimik na pinagmamasdan ang pagbagsak ng imperyong nagpahirap sa kanya. Habang pilit na isinasakay sa sasakyan ng mga pulis, patuloy pa rin ang pagpupumiglas at pag-atungal ni Doña Remedios. Ang kanyang mamahaling damit ay gusot-gusot na at ang kanyang buhok ay gulo-gulo, ngunit ang kanyang kayabangan ay nananatili. "Mga hampas lupa! Babalik ako! Hindi nyo alam kung sino ang kinakalaban nyo!" Sigaw ng matanda, pilit na ipinaglalaban ang ilusyon ng kapangyarihang matagal nang nawala sa kanyang mga kamay. Wala siyang natanggap, kundi ang malamig na tingin ng mga taong dumadaan at ang tuluyang pagsara ng pinto ng sasakyan ng mga pulis na nagkulong sa kanyang kasakiman. Mula sa pintuan ng korte, lumabas si Consuelo. Wala na ang mga kumikinang niyang diamante at mamahaling sapatos. Nakasuot lamang siya ng isang simpleng pantalon at blusa. Nang magtama ang paningin nila ni Teresita, walang galit o ingit sa mata ng wada tagapagmana. Tanging isang malalim at nakapanlulumong pagtanggap sa kanyang naging kapalaran. Iniwan ni Consuelo ang apelidong Villarreal kasama ng lahat ng mga kasinungalingan nito at tahimik na naglakad palayo, sumasabak sa totoong mundong walang proteksyon ng yamang hindi naman kanya. Kinahaponan, sa isang tahimik na opisina ng pinakamalaking law firm sa Makati, nakaupo si Teresita sa tapat ng mahabang mesa. Sa kanyang harapan ay nakalatag ang mga makakapal na dokumentong naglilipat ng lahat ng natitirang kayamanan, lupain at negosyo ng mga Villarreal sa kanyang pangalan. Ang kapangyarihan na pinapangarap ng marami ay nasa dulo na ng kanyang mga daliri. Tiningnan niya si Alonso na tahimik na nakaupo sa kanyang tabi. Isang ngiti ng pag-unawa ang ipinalit ng lalaki,
handang suportahan anuman ang piliin ng kanyang asawa. Kinuha ni Teresita ang isang mamahaling pluma mula sa abogado. Wala siyang pag-aalin lang ang idiniin ang dulo nito sa ibabaw ng mga papel. Ang matigas at dire-diretsyong pagguhit ng tinta sa makapal na papel. Ang matigas at dire-diretsong pagguhit ng tinta sa makapal na papel ay hindi nagmarka ng pag-angkin, kundi ng tuluyang paglaya. Nang bitawan ni Teresita ang pluma, ang kanyang mga mata ay walang bahid ng panghihinayang. Ang lahat ng lupaing inangkin ng mga Villarreal sa Negros ay ibabalik sa kooperatiba ng mga magsasaka at sila ang magiging pangunahing nagmamay-ari nito. Pormal na utos ni Teresita sa mga nakangangang abogado. Ang mga natitirang legal na negosyo at ari-arian ay pamamahalaan ng isang propesyonal na lupon. Ang malaking bahagi ng kikitain nito ay direktang mapupunta sa isang pondo para sa mga kababaihang inaabuso at walang kakayahang ipagtanggol ang sarili. Hindi niya isinuot ang korona ng mga Villarreal. Mas pinili niyang durugin ito at ipamahagi ang mga piraso sa mga taong tunay na nangangailangan. Sa huling pagkakataon, lumingon siya sa matataas na gusali ng Maynila. Wala na siyang utang na loob na kailangang bayaran. Siya ay malaya. Ilang linggo matapos ang formal na paglilipat ng kapangyarihan, iniwan ng mag-asawa ang maingay at magulong mundo ng matataas na lipunan. Sa halip na iuwi si Teresita sa marangyang mansyon ng mga De La Vega upang maging isang bilyonaryang senyora, dinala siya ni Alonso sa isang tahimik na probinsya ng Iloilo. Sa baybayin ng dagat, nakatayo ang isang simpleng bahay na gawa sa matibay na kahoy at kawayan. Walang matataas na pader, walang mga gwardya, at higit sa lahat, walang anumang bahid ng kasinungalingan. Dito, ang yaman ay sinusukat hindi sa dami ng pera sa bangko, kundi sa lawak ng kapaya, paang nararamdaman sa bawat pagising sa umaga. Sumapit ang gabi. Ang simoy ng hangin mula sa dagat ay nagdadala ng malamig at maalat na halimuyak. Nakaupo sina Teresita at Alonso sa kahoy na balkonahe, tahimik na pinakikinggan ng banay at paulit-ulit na paghampas ng mga alon sa dalampasigan. Walang mga nagmamasid na mata. Walang mga kalabang lag-aabang ng kanilang pagbagsak. Dahan-dahang isinandal ni Teresita ang kanyang ulo sa malapad na balikat ni Alonso. Ipinatong niya ang kanyang mainit at malambot na mga binti sa ibabaw ng mabirigat at malamig na bakal na neb na sumusuporta sa mga binti ng kanyang asawa. Sa simpleng galaw na yon, pilit niyang ipinapasa ang sariling init upang pawiin ang anumang kirot na naiwan mula sa mga nakaraang sugat ng lalaki. Nagsisisi ka ba, Tessa? Banayad na tanong ni Alonso habang nilalaro ang mga hibla ng buhok ng kanyang asawa. Pwede ka sanang maging pinakamayamang babae sa Maynila, pero heto ka, nakaupo sa isang lumang balkonahe kasama ng isang lalaking kailangan pa rin ng tungkod para makapaglakad. Tumingala si Teresita. Ang liwanag ng buwan ay sumasalamin sa kanyang mga mata na punong-puno ng walang hanggang pag-ibig at kapanatagan. Ang pinakamayamang babae sa Maynila ay natutulog kasama ng mga kasinungalingan at takot, Alonso. Malambing na tugon ni Teresita. Inilapat niya ang kanyang palad sa pisngi ng lalaki. Ako? Mas gusto kong gumising araw-araw na alam kong totoo ang lalaking nasa tabi ko. Ang bahay na ito, ang hanging ito, at ikaw? Ito ang tunay na imperyong hindi kayang bilhin ng sinuman. Napangiti si Alonso, isang ngiting umabot sa kanyang mga mata na matagal nang binulag ng pot. Ang pag-ibig ng babaeng ito ang tumunaw sa lahat ng galit niya sa mundo. Hinagka niya ang tuktok ng ulo ni Teresita, hinahayaang yakapin sila ng katahimikan ng gabi. Habang nakatingin sa malawak na dagat na kumikinang sa ilalim ng buwan, dahan-dahang dinukot ni Alonso ang isang bagay mula sa bulsa ng kanyang formal na pantalon. Isang maliit na kahon na nababalot ng makinis at asul na pelus. Ang mahina, ngunit malinaw na tunog ng pagangat ng takip ng munting kahon. Ang mahina, ngunit malinaw na tunog ng pagangat ng takip ng munting kahon ay naglantad ng isang simpleng singsing na ginto. Walang malalaking diamante o mabibigat na palamuti. Tanging isang purong metal na sumisimbolo sa walang hanggang pagmamahal. Pakasalan mo ako ulit, Tessa? Mahinang pagsamo ni Alonso.
Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng buwan. Sa pagkakataong ito, walang mga kontrata, walang mga kaaway at walang pagpapanggap. Walang utang na loob na kailangang bayaran. Ikaw at ako lang. Sa gitna ng malamig na simoy ng hangin, tumango si Teresita habang ang mga luha ng dalisay na kaligayahan ay naguunahang pumatak sa kanyang mga pisngi. Lumipas ang isang buong taon na kasing payapa ng mga alon sa dagat. Isang lumang simbahan sa Iloilo ang nagsilbing saksi sa ikalawang sumpaan ng mag-asawa. Wala roon ang mga bilyonaryong negosyante at ang mga mapagkunwaring senyora ng matataas na lipunan ng Maynila. Ang mga nakaupo sa mga kahoyan na bangko ay ang mga magsasaka mula sa Negros at ang mga dating kapitbahay nila sa Quezon City. Kahit si Aling Puring ay naroon sa unahan, ngunit wala siyang hawak na telepono upang mag-livestream ng tsismis. Nakangiti siya habang pinupunasan ang kanyang mga luha, isang tunay na kapamilyang nakikisaya sa tagumpay ng dalawa. Nang bumukas ang malaking pinto ng simbahan, pumasok si Teresita. Suot niya ang isang simpleng puting bestida na yari sa pinungpuntas na gawa ng mga kababaihan sa kooperatiba. Wala siyang kasamang maghahatid sa kanya sa altar. Hindi na niya kailangan ng isang Don Ramiro upang magbigay sa kanya ng halaga. Naglakad siya ng may taas nung dignidad, pinaghaharian ang sarili niyang tadhana at hawak ang sarili niyang kinabukasan. Sa dulo ng altar, naghihintay si Alonso. Nakatayo siya ng tuwid gamit ang kanyang mga nep na bakal at tungkod. Nagmakalapit na si Teresita sa pasilyo, hindi na hinintay ni Alonso na matapos ang paglalakad ng dalaga. Humakbang siya pasulong. Bawat pag-angat ng kanyang paa ay nangangailangan ng matinding lakas, ngunit hindi siya tumigil hanggang sa masalubong niya ang kanyang reyna sa kalagitnaan ng simbahan. Inilipat niya ang kanyang tungkod sa isang kamay at ginamit ang kanyang kabilang braso upang alalayan si Teresita. Nang matapos ang mga panata ng walang hanggang pag-ibig, ginawaran ni Alonso ng isang malambing at taintim na halik si Teresita. Ang sinag ng umaga na tumatagos mula sa makulay na salamin ng simbahan ay bumalot sa kanila, lumilika ng isang dalisay at walang, hanggang liwanag na tila basbas mismo mula sa kalangitan. Sa isang simpleng salu-salo sa hardin ng simbahan, tumugtog ang isang pamilyar at malambing na musika para sa unang sayaw ng mag-asawa. Iyaya ni Alonso si Teresita sa gitna, ngunit sa kalagitnaan ng kanta, nang hina ang mga binti ng lalaki dahil sa matinding pagod at kirot. Dahan-dahan siyang naupo sa kanyang wheelchair na inihanda sa gilid. Imbes na huminto ang musika, nakanghiting lumapit si Teresita. Hinawakan niya ang mga kamay ng kanyang asawa, umiikot at sumasayaw kasabay ng lalaking nakaupo. Walang nagbulungan, walang sinumang tumawa o nakaramdam ng awa. Ang buong paligid ay umalingaw-ngaw sa matamis at mainit na palakpakan ng mga bisita, isang purong paghanga sa isang pag-ibig na walang inaalinta ng kapansanan o kakulangan. Sa mga sandaling iyon, habang nakatingin sa mga mata ni Alonso, nakita ni Teresita ang kabuuan ng kanyang paglalakbay. Napatawad na niya ang mga taong nanakit sa kanya noon. Hindi upang kalimutan ang kadilang mga kasalanan, kundi upang palayain ang kanyang sarili mula sa mabibigat na kadena ng nakaraan. Natagpuan nila ni Alonso ang tunay at panghabambuhay na kapayapaan nang piliin nilang bitawan ang lason ng kapangyarihan at yakapin ang kalayaan sa piling ng isa't isa. Dito, isang dakilang aral ang napatunayan ng tadhana. Ang halaga ng isang tao ay kailanman hindi masusukat sa perpektong dugong na nananalaytay sa kanyang mga ugat, ni sa pagkakaroon ng isang perpekto at walang kapansanang katawan. Ang tunay na dugong, bughaw at yaman ng isang nilalang ay nasusukat sa katatagan at kabutihang pinili niyang panatilihin sa kanyang puso, kahit papilit siyang dinudurog at ipinagkakait ng buong mundo. Ang kwento ni Teresita at Alonso ay nagtapos hindi sa isang maranyang palasyo, kundi sa isang tahanang puno ng liwanag at kapanatagan. Isang matamis na pagtatapos na nagiiwan ng maliliit na luha ng kaligayahan at nagtatanim ng matibay na pag-asa para sa bawat babaeng minsan nang nadurog,
na balang araw ang kanilang mga wasak na piraso ay bubuo rin ng isang pinakamagandang obra maestra ng pag-ibig.